nakapasa sa Circuits 1, I will assume na naintindihan ang Circuits 1. Sana ano, kasi ako din pala yung Circuits 1 ninyo. So, hmm, ang ating oras ay 6 hours, 3 hours lecture, 3 hours lab, 'no. So, most of you kilala na ako, hindi na ako magpapakilala 'no. Dito lang naman ako sa faculty sa 4th floor. So, kung may mga submissions ulit, gano'n ulit, same, same. Then, ayan, ito yung assessment natin. Previously kasi yung Circuits 2 dati and even Circuits 1, ito yung meron tayong ano sa Circuits 1, peer assessment kasama sa lab. So, ito yung naging ano previously, assessment. Ngayon, madadagdagan na yung ating exam. Ito na siya. Pero definitely 50-50 pa din. 50% yung major exam, 50% yung para sa laboratory and other assessment. Halos gano'n din, kaya lang nadagdagan ng isa pang exam. Now, meron tayong prelim, which will be 15% of your grade. And this will be scheduled on the 5th week. So, ngayon ay nasa second week na tayo ng SEM. 2 linggo na lang ano, ang preparation natin para sa prelim. Then 15% may midterm pa din. This will be on the 9th week and yung 20% na final. So mas malaki ang percentage ng finals. Ano, and this will be on the 17th week. So ito na siya. Ito na yung 50%. The other 50% will be the laboratory. May 10% na communication. So, yung communication ay sa laboratory, pwede kayong magkaroon ng or magkakaroon talaga kayo ng oral presentation of your report, no? Lab report. Ipe-present nyo siya either face-to-face or online. So, depende sa magiging schedule natin kung anong week siya papatak. Ano, also puwede tayong mag-count ng recitation 'no, as part of the 10% na communication. So, ano ba yung mga recitation na puwede nating gawin? So, yung board work katulad ng mga pinagagawa ko before, board work wherein you will, solve at the board and then explain your answers. So, dapat maayos yung explanation or puwede naman na meron akong papa-research sa inyo na certain topic and then, you will discuss it during class hours. Now, the recitation puwede siyang announced or unannounced, 'no? 'Pag online naman usually puwede rin siyang online or face to face ano. 'Pag online, so usually siya dapat ay announced. Kasi kakailanganin ko na 'pag may recitation, bukod sa present kayo, ay merong working microphone at working camera. So, dahil nga i-a-announce ko naman siya beforehand, so you have time to prepare, to borrow kung wala man kayong microphone, kung wala kayong camera, na you have time to borrow para may magamit kayo during recitation. Now, the other 40% or the remaining 40% ay sa lab pa rin. Lab report, magiging 30% na yung lab report, 'no? So, gano'n pa din, by group pa din kayo and, siyempre kung ano yung grade nung ka-group, din yung magiging grade niyo. And then, lab quiz, 'no, 10% para sa lab quiz. So, yung lab quiz naman ay puwedeng individual, puwedeng by group, puwede siyang actual. Kunwari sa Multisim, 'pag actual 'no, ipapagawa ko sa inyong circuit, then you have to, use the Multisim para gawin yung circuit. Tapos
gamitin yung tools para mag-measure ng, let's say, voltage or current or kung ano man. Kaya dapat lahat marunong mag-multisim, ano. And yun nga, make sure na meron kayong multisim na software, which is ginamit naman natin siya last time. So, hopefully meron pa din kayo sa inyong desktop. Yun. Puwede rin na written exam, syllab quiz. Kunwari yung circuit na ginamit niyo sa report 'no, ipapa-solve ko siya manually. So, individual naman siya. So, yun ang mga possible na puwede niyong i-expect. And then here, meron tayong sample simulated computation, simulated scores, lahat naman yan over 100. So, for criteria na katulad ng communication, so ito ay maging accumulated na score. So average ang mangyayari diyan. Average ng buong SEM na nagawa niyong oral presentation and recitation as well as sa lab report. So kung makakatatlo tayo, average ng tatlo ito. Kung dalawa lang, so average lang ng dalawa. And kung kunwari ang score niyo sa prelim ay 60, which is the passing score, kasi nga over 100, so you have to divide it by the total score, 60 divided by 100, then multiply it by 62.5 plus 37.5. So that will give you the percentage of the raw score, which is 75%. No? So yun yung passing. Now, you multiply this 75% pa sa kung ilang percent ang prelim ng total grade, which is 15. Kaya meron tayo ditong times 0.15 or times 0.15. At gano'n din sa ibang assessment. So kung ang midterm, for example, medyo nakakatulog, hindi nakapag-review, so 20 lang yung nakuhang tamang sagot over 100. So 20 divided by 100 times 62.5 plus 37.5. And then you get 50% ano, times pa ulit kung ilang percent yung midterm. And so on. Ganun. Ano, ito simulated scores na kasi to. Again, for the lab report, lab quiz, and the communication part, this is average. Mga accumulated scores yan kasi madami tayong magiging input for that or output pala. Madami kayong maging output. So, yung product, summation of the product nitong mga to, yan, i-a-add natin siya or kukunin natin yung sagot and then kung di ako nagkakamali, 76.5 yung lalabas. Na which will fall on the dress. Okay, so kahit sabihin nating nakapasa kayo dito, possible na tres pa din yung score nyo or grade, final grade. Now, if you get, let's say, 74.8555, I think hindi nagra-round up. No? So, subject pa kayo sa removal kung ganito yung pumatok na score or final grade. Hmm. So, yan yung manual computation ng grade ninyo. Ano, so 60 base na passing. So, again ha, take note na ito na yung magiging, ayan, ito na yung magiging assessment ninyo or criteria for assessment. Meron ng tatlong major exam, and then laboratory yung the rest and recitation. Okay, so kung magkaroon man tayo ng problem set, possible na ma-add siya, no, sa pwede natin siyang i-add sa midterm, prelim, or finals or additional exercises for practice. Pagdating naman dito, ito kasi edit ko pa din eh. So, para tugma siya dito sa criteria. So, lahat naman ng nandito will be based on the criteria. Then the ILO, so you have to identify different AC circuit parameters and components. Next is to apply the appropriate scientific and mathematical laws to solve different AC networks. Basically, class, yung mga natutunan ninyo sa circuits 1, no, sa DC circuits, the process of solving, the methods of analysis, lahat yon same process pa din
sa AC circuits. The challenge here is that magkakaroon naman kayo ng complex numbers. So, yun yung medyo, ah, well, sabi na iba mahirap daw, mas mahirap. Kasi unang-una wala siyang shift solve 'pag complex. And you have to know how to operate the calculators, 'no, your calculator. Kasi iba-iba naman tayo ng model ng calcu, 'di ba? Iba-iba ng brand. So, dapat marunong kayong mag-operate ng calculators nyo in terms of using complex numbers. Also, the radian and the degree when to use. Yan, yun yung mga challenges. Na bukod sa yung mismong process, kung nakalimutan na, paki-recall naman, ano. So, sana meron pang may mga naalala pa. Kasi bida pa rin naman dito si Ohm's Law. Bida pa rin dito yung branch current analysis, no, si Kirchhoff, ayan, current divider, voltage divider rule, yun. And then for ILO 3, so ito yung para sa ating lab simulation, which is using multisim. Then ito distribution map, this is to be revised pa para same siya nung ating bagong criteria. And the textbook, so ito madami naman kayong makikitang textbook, ano, you can just type circuits to PDF, no, AC circuits PDF, at madami nang lalabas diyan if you want to do a self-study. Or if you wish to have more examples, napakarami po ng ating sample sa YouTube, no? Or kung meron talagang gustong i-clarify, you can ask me naman during our discussion kung may mga hindi pa rin naintindihan. Pero yun nga, minsan kasi merong mga mas gusto nila ay self-study. So, etong mga 'to, SO statement, CDIO, and SDG, this is common for all the syllabus which I believe na na-discuss na rin naman siguro sa inyo sa ibang subject. So, hindi ko na i-discuss. Okay, the grading system, which I think alam na din naman ninyo, pero let me remind you na yung grading system natin is by range, no? Yung tres natin ay may range na 75 to 77. Maaaring meron kang mga naging scores na mas mataas kaysa dun sa isa, no, by comparison ng isang exam lang yon. Pero na-compare ba yung laboratory and yung other assessment? Maaari naman kasi na mas mataas ka talaga. Kunwari si A, mas mataas kay B yung naging score. Pero si B ay nagkaroon ng excel sa ibang assessment, ano, at umabot siya sa 75 flat. So, tres pa rin siya. Now, ikaw na mas mataas ang score, si A na mas mataas ang score kay B, for example, on the initial assessment, ay umabot sa 77.5, for example. So, hindi nga tayo magra-round off. Mas mataas ka talaga yung magiging final grade mo, pero dahil range ito, tres pa din yung magiging grade mo. 'Di ba? So, yun lang yung reminders, ano. Ito ay range. So, meron tayong, ah, ayan, 2.75, nag-round off na 'to, ayusin ko na lang mamaya. So, 2.75, 2.5, 2.25, ayun. So, lahat yan ay mga range. 'No, kunwari ikaw ay 78, 'no, tapos yung isa 79, so pareho kayong 275. At tingnan niyo yung range ng tres, siya yung pinakamataas na range, 'no, 75, 76, 77. So, yun lang. And then below 75, bibigyan kayo ng removal exam. So, this time, written exam na siya for sure. Medyo alangan lang kasi yung last year kasi yung ating end of semester last year is December 22, which is magpapasko na, no? Christmas week at saka New Year na. So, wala nang time to go to school, maraming nag-uwian na. And even kasi kami, by contract kasi kami.
So the end of contract is 22. After that, hindi na kami paid, 'no. Just to explain my side, share ko lang. Kaya medyo hassle talaga ang magpa-removal kasi gagawa pa ulit ako ng exam, maghahanap pa ako ng available room, 'di ba? So, magpapa-photocopy pa ako. Minsan wala na si Kuya Deo diyan sa baba, nagbabakasyon na din. Medyo hassle yung gano'ng week 'no, ng exam. Pero this time kasi wala na namang Christmas break and ano, so definitely, kung may removals man, sana wala na 'no. Hopefully wala ng magre-removal, sana makapasa na lahat. Eh, kung meron man nga is written exam siya talaga na magagawa natin siya ng time. So, yun. Then, yung attendance, as you already know, hindi naman mahigpit si mama masyado sa attendance. From time to time, I'm going to check for monitoring purposes. Yun lang ang ipapakiusap ko. You should be present during major assessment. Yung mga exam, yung tatlong exam. Kapag merong recitation or oral presentation. At kapag may lab experiment or lab quiz, ayan, yung mga ano natin, dapat present. Or else you have to provide a valid na excuse. So, kung health problems, may medical certificate. So, kung hindi naman check up, kasi hindi naman lahat tayo laging magpapa-check up, pwede kasi kayong pumunta sa university clinic na itatanong niyo lang yung schedule ng physician ng ating school kasi hindi naman siya all day nandito, eh, may mga oras lang din siya na nandito. So, pagka gano'n puwedeng sa kanya kayo magpa-consult, no, kahit tapos na kunwari masakit sobra ang ulo na, migraine or vertigo, yung sobrang sakit. Kasi 'pag naman ano lang puwede naman tayong mag-paracetamol, 'di ba? Kung 'di naman tayo allergic, kung simpleng sakit lang ng ulo. Kaya ng over the counter medicine. So kung hindi man at talagang medyo ano at hindi kayo makakapagpa-check-up kasi mahal nga naman magpa-check-up bukod pa yung bayad sa medical certificate, puwede kayo dito na just so you have your, medical certificate, puwede kayo sa kanya humingi. Malay niyo makalibre pa kayong gamot na pero hindi naman madaming gamot siyempre yun basic lang. So yun, kasi baka nag-aalangan kayo, "Wala akong medical certificate." Eh, puwede naman nga dito. Hmm. Ah, so yun academic dishonesty, parang wala naman akong na-encounter pa sa inyong section last year. Pero kapagka nga in case lang naman na mahigpit yung proctor, may nahuli sa inyo, so wala na tayong pag-uusapan dun ano you'll be 0% in that particular exam. Then sa dropping, kung kailangang mag-drop, make sure you have, ah, submit the official dropping form sa registrar's office para mapalagay sa inyong transcript or sa record niyo ng drop. Kasi hindi ko rin malalaman na nag-drop kayo unless ipalagay dun or kung hindi man siya maging official drop, kahit sabihin niya sa'kin na, "Ma'am, magda-drop na po ako," eh, lampas na sa time limit ng dropping, hindi ko maa-adjust 'yun sa grading, ano. So, kahit i-incomplete ko, mag-o-automatic 5 pa din 'yun after a certain period of days. Kaya make sure na kung kailangan niyong mag-drop, official 'no, magpapasa kayo sa registrar's office. And then our topics ay ito. So the first is the sinusoidal steady state analysis in the frequency domain. So paano nagkakaroon or paano nakaka-generate ng sine wave 'no, ang ating generator. Next is the AC circuits. So yun nga, magkakaroon tayo ng short, introduction ng complex numbers, complex algebra and phasors. Pero mostly yung mga complex numbers na yon
ay calculator techniques na 'no, input na sa calculator. Kumbaga hindi na ako magdi-discuss ng manual computation since madi-discuss niyo naman 'yan sa inyong advanced math, ayun. Kaya ang mahalaga is lagi tayong may dalang calcu, laging may katabing calcu, and you learn how to operate calculator. Hmm. And then we have impedance and admittance, the RLC circuit. So previously more on resistors ano ang ating nakikita sa isang network, puro resistive circuit. So ngayon magkakaroon na tayo ng combination of R, L, and C. Resistor, inductor, capacitor. No, or combination RL, RC, LC, or RLC. And then the series and parallel at saka Y delta. Basically, yung mga binigay kong handouts sa mga estudyante ko before, magagamit niyo siya to review. Sana hindi pa nawala ano. Kasi yung series and parallel as well as the Y delta, ganun pa din yung process ng solution. Again, the challenge lamang dito is that we will be adding complex numbers. Okay? Then, so after this, siguro hanggang dito yung prelims ninyo. Huwag niyo munang pansinin 'tong week number kasi ito ay ire-revise ko pa. So basically, sana matapos natin 'to before prelim para hanggang dito yung exam. And then kung masyado nating maaga matapos, puwede tayong mag-proceed sa experiment number 1 or if not naman, yung experiment number 1 will be after the exam na, after prelims, okey? The next is power in AC circuit. So sa AC circuit, meron na tayong tatlong power na pag-uusapan. We have real, reactive, and apparent power. So magre-review tayo ng mga units, alin si volts, alin si amperes, sino si ohms, saan si watts, at magkakaroon tayo ng additional na meron tayong bar at saka VA. Ayan. And then the power factor correction. Next is the methods of analysis. So for the methods of analysis, ayun pa din, branch current analysis, KCL, KVL, ano, si Kirchhoff's current and Kirchhoff's voltage law. We still have mesh and nodal analysis. So para-pareho lamang yung process, no, and technique, ganun pa rin sa circuit swap. The midterm exam on the 9th week, and then the next is yung network theorems. So again, ganyan pa din. Superposition, source transformation, Thevenin, Norton. Siguro kung abot pa, we will be discussing the maximum power transfer, and ito, circuits with controlled sources naman are the circuits with the dependent, no? Discuss ko naman sa inyo before, dependent sources, voltage or current sources. And then, so yan, experiment number 2. Ito yung medyo bago, ano yun sa pahuli. We'll have analysis of magnetically coupled circuit, no, yung mutual inductance. Although the mutual inductance was briefly discussed dun sa part ng inductors. Kung hindi ako nagkakamali, no, meron yan sa mga inductors. And then, ito introduction na din 'to sa ano or fundamentals of the transformer, electrical transformer. Tapos after that, the last topic will be the introduction to three-phase system. So, fundamentals lang, brief introduction lang. Kasi most of solution, yung mga itong pauna, we will be dealing with single phase. Dito sa pahuli, so yan, may mga balance and unbalanced three-phase system. Ito yung may mga naka-Y at naka-delta din ang itsura. So yun na yung last topic natin before final exam. Ang projected ano, itong prelims ay hanggang dito sa Y delta connection. Ang midterms ay power, methods of analysis. Itong dalawa lang.
And then the finals ay ito, network theorem, transformer, tsaka three-phase system. Okay. May tanong po ba? Any other clarification? Ito ano lang 'to ha, i-edit ko pa din 'to kasi, schedule lang din naman 'to ng assessment. So, after siguro matapos yung revision nito puwede ko siyang i-upload sa Google, sa GCR na para meron kayong, basis ng mga topics or kahit siguro itong topics lang muna. Siguro naman may nakapag-take note na ng ano, nung current nating magiging assessment criteria. So, magkakaroon ulit kayo ng handout, parang isa na lang siya, next week na lang kasi face to face. Parang yun na yung gagamitin yung handout, hindi pala, kalahati pa lang siya kasi wala pa dun ang three-phase, ayun. Pero konti lang naman, manipis lang naman siya, siguro mga 12 pages lang yun or 15. And then magdi-discuss na tayo next meeting. So, during discussion, habang wala pa yung handout, puwedeng mag-take notes muna ulit or screenshot para meron kayong mabalikan. And also yung sa attendance, ayun nga hindi naman masyadong mahigpit. Kung masakit talaga yung ulo at kung lecture lang naman na face to face, puwede namang hindi na magbigay ng medical certificate. 'No, 'wag na lang munang pumasok. Kaysa naman sa papasok kayo para lang sa attendance pero tulog naman o kaya naka-ubo-ubo lang. So, wala ding presence of mind ano. Hmm. Ano pa bang reminders? So, yun lagi naman tayong magkakaroon ng pasok unless mag-a-announce naman ako kung hindi ako makakapagklase, ano o kaya kung may program sa university na hindi na dapat ay kayo ay umattend, so hindi tayo magkakaroon ng klase o kaya merong announce na holiday ang LGU o kaya may mga kung ano mang threat, 'di ba? Minsan kung ano-ano mga threat, eh, na hindi kayo ina-allow pumunta sa school, so yun mga walang pasok at hindi siya in-allow even asynchronous class. Hmm. Pero kung wala namang mga gano'ng incident or event, eh, di lagi tayo may pasok. Again, kung hindi ako makaka-attend, magme-message ako. Kung sakali naman na nakalimutan kong mag-message or ang nangyayari kasi minsan, nagme-message ako sa ibang group chat pala, ano, kaya hindi nakakarating sa inyo. Hindi ko napansin na nandun pala sa kabilang chat. Eh, di after siguro 30 minutes at wala pa din ako, wala ako sa meet or wala ako sa room, puwede niyo akong i-message, tanong niyo, "Ma'am, may klase po ba tayo today?" Okey. Kung hindi naman ako maka-reply baka ako'y nasa ER na't hindi ako makapag-cellphone, wag naman sana 'no. And ano pa bang mga reminders, yun lang naman for now. Yung groupings pala. So yung groupings, medyo mas madami kayo ngayon, pero dahil 28 pa rin naman, I mean hindi pa siya lumalampas ng 30, 4 groups pa din, ano, 4 na grupo pa din yung bubuuin niyo. So, pag-usapan niyo na ngayon if you wish na ako ang maggrupo sa inyo or kayo ang maggrupo sa sarili niyo. Na pag-usapan niyo na ha, para the next time na tatanungin ko kayo is before tayo mag-perform ng laboratory. So, I know alam niyo na pala kung papaano maggugrupo. Kung ako kasi yung maggo-group, gagawan ko lang naman siya ng random picker, 'no. So, kung kayo yung maggo-group, so siguro mas okey kung mga ka-group niyo dati o kung ayaw niyo sa grupo dati, eh, di kayo ng bahala mag-meeting tungkol dun. Okey? May question pa po ba?
Any other concerns? Wala namang conflict sa schedule niya ano? So, okay na siya. Again, nandito ba si Hernandez? Si Laksamana? Wala. So, Nandito po, ma'am. si Nip. Sa ano po, nagkaproblema Si lang po sa Laksamana. connection. Okay. Si Hernandez, wala pa rin. So again na 'pag may mga announce na quiz or recitation, tapos online, please make sure na meron kayong working camera, working microphone at maayos na internet. Kasi nga i-a-announce naman. Okey po? So wala ng tanong. So kung wala ng tanong, that's all for today and we'll start the discussion next meeting. Okay, bye class.